Kongreso kay Tambaluslos. So sige kung alam nyo. Tambaluslos. Ay hindi, meron pang isa. Ang nagsabi doon ay nandun din sa Kongreso. Hashtag Tambi, hindi na Tambaluslos. Hashtag Tambi na ang tawag sa kanya. Yan. Kaya tama, hashtag Tambi na sa kanya, no? Ang kapal talaga ng mukha, no? Sobrang kapal. Talagang crocodile talaga yung kuya, no? Maraming salamat po, Ma'am Maria G. Gusto talaga magpagsalit. Ano? Sige, ano ba? Pangalanan mo na! Isa pa lang? Gusto niyo ba lahat banggitin ko? Yes! Sige. Pero muna, siyempre lagay muna. Bago tayo magsabi. Kasi siyempre, ganun talaga yung pag pinagsasabi niyo ng katotohanan, may pera. Hindi, siyempre, kaunaan si Tambi, di ba? Yan. At saka siyempre, yung pangalawa, si Saldi ko, na bumili ng bagong jet plane. Gusto niyo ba sumakay tayo doon? Sama tayo? Ayaw. Oh, kuya, dalawa na sinabi ko, ha? Oh. Sabi mo lahat, bakit dalawa lang? Mamaya na iba. Lahatin mo na. Di wala na. Lahatin mo na. Program mamaya. Kita mo naman lahat na nanonood, nag-antabay lang sa'yo. Dahil ikaw yung nakakalam, ilantad mo yung katotohanan. Lahatin mo na. Channel ko, kuya, iniiwan ko. Ayun, no? Wala nanonood. Wala. Papayaran yan. Maniwala ka, wala nanonood sa channel ko. Milyon dito, milyon. Sakay sa'yo, kanya daw milyon. Siyempre, sino pa bang gusto nyo ngayon ko? Na isiwalat ko na na crocodile sa alam nyo ba si Podwano? 1.3 na nanonood sa'yo, 1.3 na. Si Podwano na dating NBA, nakala mo kung sino sabi pa naman niya, nakakaloko tayo? Aba, diner niya si Tatay Digong. So, anong ginawa ni Tatay Digong? Pumunta siya, tamheme, hindi niya na i-content. Dahil si Paduano, walang alam sa batas. Share po tayo. Diba? Tama ko. Sino pa? Abante. Gusto niya si Abante. Si Atras Abante. Diba sabi, nakakaya nga sinabi niya Sabi niya kay Pangulong Duterte, alam mo ba, yung mga bumoto sa'yo, ganon-ganon, marami daw. Diba? Sinagot siya ng kapwa niya, Baptist, anong sabi? Hindi kami bumoto kay Pangulong Duterte dahil sa'yo. Binoto namin si Pangulong Duterte dahil sa kalooban namin at gusto namin napahiya si Abante, no? Yan ang tinatawag. Si Abante ay isang pastor na manyakis. Yan. Pastor na manyakis. Labas nila. Sino ba? Labas nila. Patayan ko bukas. Walang ganyan. Mr. Chair. Wait lang, Mr. Chair. Saglit lang, Mr. Chair. Huwag niyo muna ako i-contempt. Isisiwalat ko muna lahat ang nalalaman ko bago niyo ako i-contempt. Kasi pag kinontempt niyo ako, kinabukasan baliktad na sasabihin ko Dahil kakausapin ako mga yun tatakutin. Shoutout tayo. Ayan si Ayo, magagalit sa mga course yan. Ayan si Ayo. Kanya-kanya po tayo dito ng pamasahe, sir. Alam mo, pinakamahirap sa lahat Ride ng mga tao na bibigit sa mga information na alam mo. Dahil ikaw nakakaalam, karapatan nila na malaman. Karapatan namin na malaman. Dahil sa nalalaman mo, mamumulat kami sa katotohanan at lahat yan ay magkakaroon ng desisyon at paninindigan na sasamahan tayo. Tuloy mo na yan. Alam nila nga, alam na ng mga vlogger yan. Nagkukunwari lang mga yan kasi gusto ko i-content na mga walang tatanggi. Huwag kayong sabihin nyo totoo. Totoo kayo, no? Sabi ko na nga ba inuuto ko na mga to, ayoko na. Blood control. Ano ka ba? Inabot ng baha. Di ba tuwing may bagyo? Wag na natin daw pag-usapan yun. Tapos kumakamot pa ng ulo. Sabi, siyempre, ito pa sabi niya, di ba? Siyempre, bagyo, alam niyo naman ng mga kuryente. Basta, salabat na lang dyan. At yan sinabi niya talaga sa kanyang press conference. Kaya nakakatawa nga ang kanyang mga speech. Di ba? At saka yung ano ba yun? Alam ko na yung flood control. Yung huling bagyo si Christine ba yun? Yung sinabi ni BBBM na, naandyan lang ang flood control, na-overwhelm lang kayo.
Walang pinag-iba yan eh. Diba? Bigyan ko kayo ng example. Halimbawa, ako may anak. Oh, Mami, siyempre, kunwari lang eh. Pengin 5 milyon, bibigyan ko cellphone. O, di ba? Siyempre ako si Mami, bibigyan ko ng cellphone ng anak ko. Example yan ng overwhelm ha. Overwhelm. Tama. Sabi ko, binigyan ko kayo ng 5 milyon ng anak ko kasi bibili nga ng cellphone. And then, siyempre lumilipas sa mga araw, wala akong nakikita na binili niya. So, tinanong ko ngayon yung anak ko. Ang sabi ko sa anak ko, anak, di ba nangingi ka ng pera sa akin? Pambili ng cellphone. Bakit hindi ko nakikita? Ang sabi ng anak, nandiyan lang ma, na-overwhelm ka lang. O, di ba? Tama, tama. Oy, walang tatanggi. Yan ay salita ng mga high school at college. Kasi nung high school at college, wala tayong pera, kundi yung sabihin natin sa mga magulang natin na gano'n para magkaroon tayo ng pera. Yung sinabi ni BBM, pang high school at college, yun yung, nandyan naman project, na-overwhelm lang kayo. Yan yung example ko. Kaya yung kanyang sinasabi ay walang laman. Ampaw! Daan na walang bakal sa Katubay, ano ba nasabi mo doon? Ay, syempre yung mga tuloy na walang bakal, ano? Ibig sabihin, di binulsa nila ang pera noon, wala nang sagot doon kung di binulsa nila ang pera doon. Para lang masabi na may project. Gagawa sila ng konting tulay para masabi na may project, di ba? Tama ako, brother, no? Ayun na nga ba? Hoy, wag niyo ako pagsalita ng LRT. Eto irerebat ko ha. Eto ang mga vlogger ng BBM nung nag-inauguration sa LRT1, ang nakalagay sa thumbnail ay Marcos Legacy. Hindi ako pumayag. Kinabukasan nag-live ako. Nilive ko, itinama ko yung kanilang sinasabi na Marcos Legacy. At hindi yung Marcos Legacy yun. Yan yung panahon pa ni Pangulong Duterte. At kahit 5 ay wala siyang na-donate dyan at wala siyang naipala dyan. Dahil yan, bago bumaba si Pangulong Duterte, ginagawa na yan at ang pondo niyan naka-allocate na yan. Kaya nga ginagawa na yan eh. Dahil nagpirmahan na ang mga architect, engineer at lahat na nakapaloob doon. Ibig sabihin nandun ang pera. Tapos sasabihin nyo, Marcos Legacy, nasaan ang hustisya? Di wala. Nga pa rin kayo, wala kayo magagawa. Irerebat at irerebat ko kayo. Hindi ka naman galit sa lagay na yan. Ay hindi, talaga nagsasabi lang ako ng totoo, kuya. Kasi talagang suporta ako ni Tatay Kiko. Wala nang iba yan. Si Tatay Kiko ay talagang suportado ko since 2010. Anong dahilan kung bakit para nanginginig ka pa sa galit dito sa nangyayari ngayon sa ating administrasyon? Mo, bagong riban ka talaga eh. Hindi masyado. Kung bakit ako nagkakaganito, syempre hindi naman para sa akin to eh. Para sa atin lahat naman yan, di ba? Kasi nga nakikita na natin at nararamdaman natin yung eto ng administrasyon na to. Nasaan na yung mga pinangako mo? Bakit kami, hindi namin naramdaman? Hindi nga siya bumababa sa ground eh. Para alamin na maliliit na kagaya natin, ano ba ang dahilan? Ano ba ang pwede namin itulong? Wala siyang ganon. Dahil pumupunta na siya sa mga lugar na pwede niyang, photo ops kung tawagin yun eh, photo ops lang, na kunyari pupunta sa Batangas kasi nga magbibigay ng bubong, tapos magbibigay ng, ano ba yun, yung pako na naka-plastic. Ang problema, paano itatayo? Walang panghaligi. Ang haligi niya ay yung katawan niya doon. Kain na! Sasabihin ko. Ay, palike and share po ng ating live. Ay, ganun ba? Ma'am Annie. Ay, reminders! Ayan na! Napapagalita kayo mga vloggers. Uy, kuya, kasama ko mga yan, pero pagka masama, hindi ko sila tinotolerate. Oh, wala to. Kaya, sige. Ito. Ay, yung mga pinakainan daw natin na itabi, oh. Yan. Binulungan ako ni Sir Placido. Oo nga. Iligpit yung mga kalat. Oh, itabi nyo yan ha. Mga kasamahan ko ha. Huwag nyo kalimutan.
Iligpit niyo yung mga kalat, lalo na yung presidente Bangag! Ay! Sabi mo, oh, ikaw na muna, Sir Plus, ito dito, di ka dili. Nag-ano ka pa? Oh, brother, di ka dito para meron ako kako-host. Sanay tayo sa ganyan. Dati itong trabaho ko, kuya. Yung mga ganito mag-co-host na ganito. Tapos niluluko ko yung mga kako-host ko. First time ko kasi gawin ito. Alam mo kung bakit? Ngayon lang ako sumama sa rally. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakaramdam na dapat pala tindigan mo yung prinsipyo mo dahil nakasalalay ang kinabukasan noong mga henerasyon na susunod sa atin. Tama ka, brother, dyan. Kaya nga sabi ko sa'yo, Alin doon? Tama yung sinabi ko o ako yung may tama? Ay, hindi. Tama ang sinabi mo, wala kang tama sa utak, kuya. Hoy, wala akong sinabing ganun, kuya, na may tama ka sa utak. Oo, talagang may tama ka. Kasi ikaw nagsabi nun, hindi naman ako eh. O, di ba, tama ako? Nire-reverse ko lang siya. Sabi niya, may tama ba ako sa utak? Eh, siguro may tama nga kasi sinabi niya eh. Hindi, joke lang, kuya. Pag-isabi mo, ano yung mga latest na controversial na dapat malaman at maimulat yung ating mga kababayan para magkaroon sila ng awareness? Go! Latest siyempre, ito yung ngayon. Yung ginawa nila kay Atty. Lopez, huwag naman nilang talagang parang pinapakita nila sa sambayan ng Pilipino na sila ang batas. Huwag ganon. Kasi ang mga sambayan ng Pilipino, nakatingin lang yan, nakamasid lang yan. Ang lahat ng ginagawa nyo, ay alam yan. Sukan-suka na nga sa inyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, bumaba kayo dito sa ground. Alamin nyo, tanungin nyo, tama ba ang ginagawa ng hearing dyan sa Quadcom? Dapat yun ang alamin nyo. Ngayon, kung majority win, ay hindi na nagagandahan at hindi na nasisiyan, itigil nyo na ang paghihiring yan. Yan lang yung advice ko. Tama ba ako, brother? Di ba? Sana tamaan na sila. Kasi sa mga sinabi mo, ang laki ng kahihiyan. Kung ikaw kaya lumagay sa sitwasyon ng mga taong binabanggit mo, ano kayang kahihiyan? Ano yung pakiramdam mo na humarap pa sa tao? Hindi. Kung tayo, walang problema kasi talaga mahihiya tayo. Sila wala na. Baka kapal ang mukha ng mga yon. Talagang haharap pa yan. Haharap yan, walang kahihiyan. Ibig sabihin, hanggang dito nakakapaan natin yung mukha. Oo, parang ang lihang makapal eh. Talagang magasbang pa eh. Sino siya? Oo, di ba? Sasampalin natin. O, di ka kuya, dinig. Dito ka, dito. O, nasa na yung mga kasama natin dito? O, ba't na? Wala na to. Sino? Dito na? Lumipat na sila. Kumakain lang. Ang gagawin kasi natin, pagurin natin yung sarili natin para tayo mamaya kakain naman tayo, ha? Okay. Alam mo, kapag pinaglalaban mo yung katotohanan at meron kang prinsipyo, hindi ka napapagod dahil yung iba umaasa sa paninindigan mo. Ngayon, yung paninindigan mo, kaya mo bang tayuan yan? Nakatayo na nga ako, kuya eh. Eto si kuya, hanggang mamaya maaaway ko na to. Sabi ba naman, kaya mo bang panindigan na sinasabi, ano ba to? Hindi ba nakatayo? Di ba nakatayo ako? Dati akong nagko-co-host, kaso lang... Kaya ko kasi nakaupo ka ba sa lakin? Pandakang tingin sa akin. Oy, kuya, walang ganyanan ha. Pandakang tingin sa akin, di ba? Oy, alam nyo ba, dati ako nagko-co-host, niluluko ko yung mga kako-host ko. Ganyan talaga ako, sanay ako sa mga pambok at panluluko. Kaya si kuya, lulukohin ko yan. O, kuya, hindi ka na. Si Tatay Rani. Ayan. Oh, ayan, natin yung pang-finale natin si Tatay Rani. Okay, huwag kang bababa. Okay, kailangan ka nga namin eh. Tinatanong ni Tatay Rani yung pangalan. Naku, Dok, ikaw. Ba't di mo sinabi kagad? Walang pangkitan. Kaya ako maging casual lang. Doktor pala yung inabarta mo. Nahiya na ako. Bababa. Natatawag. Okay naman, brother, tawagin ko. Kasi kagalang-galang talaga, sir eh. Nahiya naman ako. Ang kailangan natin iparating sa mga kababayan natin ngayon. Okay, kung ano yung pinakalayunin natin, bakit kinakailangan tayong magpawisan, magpaus-paus dito, nakatayo na dapat nagpapahinga na tayo, pinili natin na nandito tayo ngayon sa iisang layunin. Gusto natin yan iparating sa mga kababayan natin. Kasi ang daming nagchat-chat, ang daming nagsasabi sa akin, anong ginagawa ko dito? Lahat sinagot ko.
kayo na lang ang inaantay namin. So ano masasabi mo dyan? Go! Oo, labas na kayo. Alam mo ba, puro sa comment, puro sa live. Lumabas kayo dito, nandito kami. Eto nga ako, wala kaming tulog. Alam nyo ba, naligo ako madaling araw kasi iniisip ko kagad na ahead of time dahil baka anytime, ipatawag nga kami, napunta ka sa ganun lugar. Wala kaming tulog niyan kasi 11 o'clock. Nandun pa kami sa EDSA noon, kahapon. Uwi kami, dumating kami nung eksakto na magbibip press conference si BP Sara. And then pagkatapos noon, hindi na rin ako natulog, naligo. Naghihintay kami na kung ano yung ibababa at kung saan kami pupunta. Yun. Kaya lahat tayo, alam ko, walang tulog dito. Hindi lang ako, di ba? Hoy, kayo mga vlogger, hindi kayo natulog, nag-live pa kayo, kaya tumikit kayo. Huwag niyo ako nakohe. Ay, nahihiya ako, doktor pala to. Yari ka! Dokbong! Ayan na, dok na, bong pa. Parang narinig ko, dugkong eh. Okay. Dokbong? Alright. Sige, tuloy mo lang muna saglit, ha? Hindi na. Hindi. Ikaw pa lang ang ipag-host ngayon kasi yung iba, hinahanda natin, kinukuha ko lang yung mga pangalan nila. Ay, hinahanda mo? Ay, may hinahanda pala siya. Oy, sino ba sasama sa akin dito? Dali, come here. Come over here. Kunyari pa English ako. Dali na. Dito na kayo. Ano pa ginintay nyo? Kaya nga tayo nandito sa mga Dutertes, hindi tayo nahihiya. Ganyan ako. Para kay tatay dito, walang hiya ako. Hindi ibig sabihin walang hiya, tarantado. Ibig sabihin, lahat ng sinasabi ko, galing sa puso ko yan. Hindi ako nahihiya. Oy, siguro napapanood ito ng mga kapitbahay ko. Nahiya. Ay, ano na? Dili na, magsalita na kayo dito. Ba't ayaw nyo magsalita? Marley! Hindi na, halika dito. Huwag walang ganyan na. Ayaw ko nung ganyan-ganyan lang. At alam na lang kung mga ganyang style, ayaw mo mag-speech. Kaya, halika na. Ay, sis. Ayaw! Ay, halika dito. May inabot ko sa'yo, kaya bumait ka daw yun. Ay! Magkano daw inabot sa... Hoy, totoo? Hoy, totoo talaga may inabot sa akin? Mga chismoso. Mga chismoso talaga mga yun. Walang inaabot sa akin, ha? Ay! Tropa ko, ay, kuya! Ay, Dokbong! Magaling yun, si Tropang OFW. Ay, hindi ka rito. Masalita ka. Ako nga hawak ng live mo. Sige. Tropang OFW. Tropang OFW. Tropang OFW. Halika na. Ayan na. Tara. Bigwasan mo na. Hawakan mo na itong mic. Bigwasan mo si Tambalos-los. Oh. Ayan na. Ako na nga hawak ng live mo. Sige. Siya ang hawak ng live mo. Sumigaw ka, huwag yung gusto ko yung gumagan. Yung talagang palaban, okay? Yung may bagsak. Ay, hindi ito yung maganda kataan ni si Dokbong. Partida, wala pa yung kain na, Ma'am Emeline. Ayan na. Isubscribe nyo to, Tropang OFW. Ayan na. Kababayan na, nandito tayo para suportahan si dating President Duterte at saka si Inday Sara at saka ang kanyang Chief of Staff, Bakit nandito tayo ay ipinaglalaban natin ang prinsipyo ng kahirapan at kagutuman laban sa mga mamang-api na gobyerno ni Bangag. Bangag talaga, Bangag. Kahit kailan ay walang malasakit sa bayan. Yun ang pinaghirapan namin na ikampanya ka, Bangag. Pinaglaban namin sa taong bayan na mapagbigyan ka ng 6 na taon. Pero ang kapal na mukha mo dahil wala ka talagang kahihiyan. Bangag ka talaga. Sabi ng kapatid ko nung nakita kami, dati kinakampanya mo yan, yung nakaupo sa Malacanang. Ngayon kinakalaban mo na. Sabi ko kinakalaban ko dahil wala siyang malasakit sa mga mahihirap, kagutuman at kahirapan. Mga kababayan natin, talagang ang kapal-kapal na mukha ng nakaupo sa Malacanang. Walang
malasakit sa taong bayan, mga kababayan natin. Oh. Ako po ay isang OFW for more than 11 years sa 4 na bansa po, mga kababayan. At nagbibigay tayo ng taxes para sa ating ekonomiya bilang OFW, no, mga kababayan. Pero itong bangag na presidente natin, si Marcos, talaga kagabi nung narinig ko na ang pinaglalaban ni BP Sara, yan ang BP namin na maging presidente na nagmumura na dahil hindi niya matiis. Talaga ang taong bayan ay puro kasinungalingan itong si Bangag. At wala pang kay Martin Romualdez, no, na bilang naghahangad na maging presidente ng Pilipinas, no. Wala pa sa Philippine political history na isang Speaker of the House na naging presidente ng taong bayan sa Pilipinas. Yan ang katotohanan. At sabi ni BP Sara, hindi ka talaga mananalo, Martin, kahit balik na rin ang mundo. Dahil sa Philippine history, sa politika, walang Speaker of the House na nananalo pa. Kung sakasakali, kung ikaw ay pagpapalarin, ma-break mo ang record ng Philippine politics sa Pilipinas na maging speaker, na maging presidente. At nakakakilabot yung mga binitawan ni BP Sara sa kanyang mga statement. Talagang lumuluha ako dahil grabe po. Doon pinakita ni BP Sara ang katapangan ng bilang Duterte, mas matapang pa sa tatay ito. Patindi. Grabe po, mga kababayan natin. Panoorin nyo yung mga speech ni BP Sara. Talagang, ay nako po, kung ikaw ay bilang isang Pilipino, talagang mapapaluha ka sa kanyang mga binibitawang salita. Doon sa mga mainstream media, no, baka sabihin nyo, ito, si tropang OFW sinungaling. Mas sinungaling kayo, mga mainstream media. Hindi niya pinapakita ang totoo na tunay na niya sa Pilipinas. Binabaliktad niyo, mga kababayan. Ito, ano ang hindi nagpapakita? Isa-isahin natin ang ABS-CBN, itong GMA, ito pong PTV, mga sinungaling. Ngayon, nagdagan pa ng PTV4. Dati hinangaan ko yung PTV4 dahil gobyerno dati ngayon. Ngayon po, mga kababayan natin, ay kampo ng kasinungalingan na rin itong PTV4 ng gobyerno. Ang binabalita, puro kasinungalingan na. Mahal natin mga viewers, no? Lalabanan natin ito sa pamamagitan ng pagpunta sa tahat ng rally. Kahit mahirap man to ang gagawin natin, pero isa ako doon sa 1986 EDSA People's Power, no? Bata pa ako noon, kagagraduate ko lang ng high school. Pumunta ako ng Maynila. Diyan na sumisigaw kami ng Marcos magnanakaw, Marcos resign. Diyan sa EDSA na yan at saka sa Ayala po, mga kababayan natin, no? Ganon pa rin dahil hindi nagbago ang anak. Sinundan niya ang yapak ng kanyang ama. Na ganon pa rin ang dinanakaw ang pera ng taong bayan, mga mahal natin kababayan. Hindi si Marcos na bayad ng estate tax niya na 203 billion pesos. Plus, itong PhilHealth pa na 89.9 billion. Grabe po, mga kababayan natin. Mabuti na bigyan ng TRO ng Supreme Court para i-hold, no, mga kababayan natin. Plus, sabi ng mga tao, no, sa Kalye Survey, hindi daw totoo na nagbinta ang Marcos administration ng 25 tons na ginto na yan ay gold reserve para sa Pilipinas. Magising tayo sa katotohanan, mga kababayan natin. Pagdating ng araw ay magising tayo na wala natin reserve sa Central Bank. Yan ang totoo, mga kababayan natin. Kaya tayo ay magmatyag-matyag. Dapat nang
Ituloy na ito ang pinaglalaban natin na laban para sa bayan. Papatalsik na itong bangag sa Malacanang. Mga mahal natin yung mga viewers doon. Huwag tayong papayag na manatili ang bangag na presidente sa Malacanang. Ngayon talagang grabe sila. Plus yung mga flood control fund na 500 billion. Grabe mga kababayan natin. Kukumpara sa 125 million na confidential fund ni VP Sara na paulit-ulit nababasa ko sa mga troll sa aking channel, no? Yan, nilalabanan ko yan mga mahal natin kababayan. Ay ang mga troll na bayaran ni Lisa 500,000 mayroon silang troll farm. Tuloy-tuloy yan. Pera ng taong bayan din ang binabayad nila dyan. Mga mahal natin kababayan, talagang walang hiya, talaga makapal ang mukha. Yan ang mga mainstream media na kung dapat maging fair tayo. Ibalita natin kung ano ang mayroon na dapat ibalita, ipaparating sa taong bayan. Sila po ay mga bayaran na rin dahil ang mainstream media ngayon, alam niyo mga kababayan at saka